Ah, sa maikling sandali po, tayo po'y magpapasimula na sa ating gawain and makalive na po. So, salamat po sa pagkakataon na ito na muling pinagkalob niya sa atin. Ah, unang linggo po ng buwan ng Nobyembre. Nobyembre ba? November. Praise God. Ang bilis ng panahon ni po. Niisip ko nga po, pag-uusapan na po natin yung ating pong, yung patungkol po sa ating pong Christmas. Malapit na po. So, praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa linggong ito, nakalob na niya sa atin. Lagi nating binabanggit ito, ito ay araw ng Panginoon. Ano po? Ang linggo po ay araw ng Panginoon. Amen. Praise God. So, medyo malamig po dito. Tas ako ng konti. Okay? So, yung mga musician natin, nandiyan na po ba sila? Pwede bang, dito na kayo mga anak? Dito na kayo? Okay, dito na kaya. At least mamaya, kung hindi pa okay yung ano ninyo. Sige. Okay. So, salamat sa Panginoon. Dito na, anak. Nandiyan naman na siguro yung MC natin, si Ma'am Aileen, anak. Okay. Saka yung opening prayer natin. Okay. Sino ba yung na-appoint po na opening prayer po natin? Sino kaya? Sino po yung na-appoint na ano po? Brother Condring po. Okay, sige. Sige po, magpapasimula na po tayo sa ating gawain. Salamat sa Panginoon. So, tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita po ng ating Panginoon. Napakahaba po. Kaya mag-testimony ka pa, sister. Amen. Blessed Sunday po sa bawat isa. Pasensya na po sa boses ko. Medyo sinisipon po. Muli po, welcome po sa ating gawain sa lugar na ito. Sabi nga po ni Pastor ay napaka-special po ng araw na ito dahil ang araw na ito ay araw po ng ating Panginoon. So tayo po ngayon ay nagkasama-sama para purihin at sambahin po ang ating Diyos. Amen. So sabi nga po, para daw po ma-feel natin yung presence ni God, isipin po natin na what if ito na yung last day na makaka-attend po tayo sa gawain? What if na ngayon ko na lang makakasama yung mga kapatiran? And what if ngayon ko na lang mapapakinggan yung salita ng Diyos na nandito habang nandito po tayo sa mundo. So, sana po yung maging mentality po natin na habang tayo po ay malakas, habang may pagkakataon pa po na makapagpuri sa ating Panginoon, ibigay po natin yung ating the best na pagpupuri sa Kanya. Amen po? So, ngayon po tayo po ay sasamba, tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. At bilang pagsisimula po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo, at basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Isang verse lamang po. So, namnamin po natin yung bawat salita po na galing po sa ating Panginoon. Dito po sa Romans chapter 8, verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid para sa pambukas na panalangin.
Praise the Lord. Hallelujah. Balaan po nakalareng may rapture ne. Hallelujah. Puta po kasi nga ting ma-rapture, magtagata na po. Kamra na, etano kayabe. Ito po yung masakit niya po. Nya, tutubuta nga mo na pong pastoran din. Yung aldo na ng Domingo, kaya niya pong Diyos. Eh po kung nanumang bagay, buri na ng gawa ng tao, para magagawa ya. Nya po, nung balo na po ng balang metong, bisata nga po miligtas. Nya po. Pero, makanano, ang gawan mo. Mamintuta mo, daptanta mo yung kaburyanan ng Diyos. Amen? So, dakal pong salamat. Dugutan po manalangin tamo. Hallelujah. 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 Igpaming may payaking sabla. King lagyo na po ning kay mga bus king kay kami Ginoong Hesus. Ngayon ing kaorasan na iti igbang banal lalapit kay mit mong kababang loob. King banal yung harapan Ginoong Diyos. Ore ni pureng kay kaming puso. Din kay kaming kaisipan Ginoong Diyos. Ginoo nung naman po yung akakitsyung ay makatula. Karing pusong deti, karing kaisipan na reti. Kaya kayo wala pong linisan, ikpang banal kayong banal ng daya, ni kaya kaming Ginoong Yesus. Baning kaya kaming panalangin yan, ng kaorasan na iti, maging katanggap-tanggap king kaya kong banal ay harapan. Dakal pong salamat, Ginoong Diyos, king kaya kang lugod. Panuwalan mi po, Ginoong Diyos, patawaran mo na kami. Lininis mo na kami. Nya malaya na kaya pong manalangin, manyawad, yung nanong pamangailangan mi, ngayon oras ay tigil ng Diyos. Igpang banal, ngayon kaorasan ay iti, dadalangin mi, kaya kaming gawain. Panuwalan mi, Ginoong Diyos, po aksidente yung pangat, sumikeni. Nung ka rin di, Ginoong Diyos, balo na ning metong at metong, katungkulan mo, yung Domingo, at igay king bali sambahan. Salamat po, igpang banal, king lugod mo, kaya pepaboren, king lub ning peparmingo. Dininan mo kayang masanting kapanandaman at dininan mo kayang kumpletong pamangan na anuman yung kayang kailangan pagkalub mo kay kami. Salamat, tigpang banal, king kay kong lugod. Nawagin ng Diyos, ngayon kaorasan na iti, ayisip ni ikeng ang kami kakapatad, na yung kayang katungkulan, nagampanan miya, uling at sikang ang pukin. Salamat po, king kay kang lugod. Ginoo, salamat. Uling balo mi emong kay lakwan magdili-dili. Ikay pong sinabi ka rin kay kong salita. Nya Ginoo, maragula ka pasalamatan. Hinggang pangako mo kay kami magagawa. Uling aranasan mi po kay kami di. Salamat po igpang banal ngayon kaorasan na iti. Panalangin ni po kay kaming gawain. Ginoong Diyos, ika po yung magsadya ka rin puso daring balang metong. Nawagin no, yung kekeng dandaman na salita, madala na po ng kekeng malugod na pastor. Itanam nila pong maalalam ka rin kekeng puso, bangga nita Ginoong Diyos, ilang pagkabiyay may kabangati kami, king yatong iti. Dakal pong dakal salamat Ginoong Diyos, ngayon kaorasan iti, panalangin nila ng po, rin kaya kaming kapatad, ay alapak iti, na naman po yung milyari karela Ginoo, yung karelang kakabalahan, Ginoo, paisip po karela na ingal doon ang Domingo, dapat ati kami kayo ni misasan metong at manalangin king kay kang banal harapan. Dakal pong dakala salamat Ginoo, nung mga nanoy binyayo pong pagpapala kay kami ngayon oras iti, makanyan mo na po yung biyayo karing kapatad mi nga lapag iti Ginoong Diyos. Dakal pong dakala salamat. Panuwalan mi Ginoo, laganap king kay kang biyaya. Ala kang tatangi kay kami Ginoong Diyos, hulingi ka malugod ka, karing kay kang anak. Nya Ginoong Diyos, ngayon yung kaorasan iti, panalaing kulapureng gagamitan mo kayong gulot na ning pulpito. Di na nyo pong kabyasnan, amani batang kay kayo, kasipagan, nung ka rin, dininan mong katungkulan para gampananda, ing binye mo karela. Dakal pong dakala salamat, karing anak kareti Ginoo, na yung karelan sarili tatalagara, ing binye mong obra karela Ginoo. Salamat pong dakaladakalig, pang banal, yan yung kaorasan na iti, panuwalan mi Ginoong Diyos,
tanggap kayong biyaya. Huling balo mi Ginoong Diyos, hikayin Diyos, ang magkalub, na anuman yung kaya nga doon, kaya kaming pamangailangan. Salamat pong dakaladakal, Ginoo. Panalangin ko po, Ginoong Diyos, di kaya kaming kasalpantayanan. Ginoo ngayon yung kaorasan na itid, nalapit mi kaya ka. Nung mga rimlaki mang Ginoo, adon po yung kalakas ng spiritual. Ginoong Diyos, ipaisip yung parati kaya kami, nung makanano kayong magsilbi kaya kang, dalise ating lugod, tuturo mo kaya kami, Ginoong Diyos, nawa iti yung gawan daring malong betong kaya kami. Nakalpong dakala salamat ikpang banal, ingegan-agan ng iti, Ginoong Diyos, sa aduang kong po, king lagyuna, ning bugtong ipong anak, king kaya kaming Ginoong Jesus sa taga Nazaret, kambiyan na po ning kaya kong banal na Espiritu, iti ang po kaya kaming samot dalangin. Amen and amen. Kaya po malakas sa palakpak po para po kay katamong Ginoo. Amen. So, sabi po sa Psalms chapter 100, awit ng pagpupuri para po sa Panginoon. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran ninyo ng may kagalakan ang Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Kilalanin ninyo ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo'y sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Amen po. So lahat po ng mga anak ng Diyos, magsigaw po ng Amen. Hallelujah, hallelujah. So ngayong umagang ito po, sabi nga po sa word po kanina ng ating Panginoon, tayo po ay lahat po tayo na nagmamahal sa Panginoon, magpuri po tayo. Amen po ba? So ngayon po, let us give our best unto our God and ituring po natin ang araw na ito na parang pinakahuling araw po natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah po. So ngayon po, kantahin po natin ang halina't sama-sama. Come on, church. Let us worship together. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa po. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Come on! Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa po, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas naman, church! Ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa po, ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. May saya! May saya, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Come on, let's sing! Sapagkat hirap na so ay naglalaho. May awit!
Kanya. May gala ka man. Na ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ang pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Come on, church! Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, O Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po nating purihin, i-worship ang ating Panginoon sa umagang ito. Yes, hallelujah, Jesus. Tunay nga po, Lord, na ikay walang katulad sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Walang sino man, O God, ang makakapagpalit, O God, ng inyong love, ng inyong care, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. And Lord, maraming salamat po sa mga dumaang buwan, Panginoon, na kayo'y aming nakasama, O God. Lord, ngayong umagang ito, kayo'y aming pupurihin, aawitan, Panginoon. Jesus. Hallelujah, Jesus. Wala kang katulad, Panginoon. Jesus. Tulad po sa inyong kanta, Panginoon. Awitin man namin ang lahat ng mga kanta, Panginoon. Sabihin man po namin lahat ng tula, Panginoon. Kulang po yon, O God. Para po i-describe yung love nyo para sa amin. Kaya nga sa ngayong umaga, Panginoon, ngayong umagang ito, O Jesus, we just want to sing you praises with all our hearts. Katulad nga po ang sinabi ni Jesus, let us worship the living God. Let us worship in spirit and in truth. Ipakita po natin ang love natin sa ating Panginoon sa pag-worship sa Kanya. Come on, let us sing. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let's sing, awitin ko man. As Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang
lang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, so Jesus, praise you, O Lord. Come on, church. Let us take this time, your own time, para kausapin ang ating Panginoon sa umagang ito. Kausapin mo siya ng buong puso. Come on. Tunay nga po, Panginoon, na ika'y walang katulad sa mga buhay namin, Panginoon. Yes, Jesus, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Come on, let's declare. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Come on, church, let us sing. Nang higit sa'yo. Come on. Katulad. Wala nang papantay sa'yo. Diyos maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos, Panginoon, maging ngayon, bukas, at kailanman, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka naming pupurihin, O God. Jesus. Right now, Lord, we just want to worship you, Lord, sa lahat ng kalakasan namin, Panginoon, sa lahat ng kalungkutan, sa lahat ng kahinaan, Panginoon. Naroon ka upang kami ay damayan. Hallelujah, Jesus. Kaya naman ngayong umaga, Panginoon, we just want to give you our best, O God. Hallelujah, Jesus. Walang sino man, O Lord, walang anuman ang makahihigit sa iyong kapangyarihan, Panginoon, sa iyong kabutihan, O Jesus. Hallelujah, Jesus. Let's sing. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan.
minsan pa. Pupurihin ka, O Diyos. Jesus. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, nasisigaw sa buong mundo. Pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Come on, let's declare! Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Amen. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. For the last time, let's declare, Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Yes, hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, O Lord. Tunay nga po, God, na Ika'y tunay na Diyos sa aming mga buhay. And right now, O God, we declare, O Jesus, that in this place, O God, you are here. Come on, church. Let us declare that our God is here. The Holy Spirit is here. Let us acknowledge the Holy Spirit. Yes, hallelujah, Jesus. We love you, O God. We love you, Holy Spirit. Come on, church. Damdamin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! We want to praise you, Jesus. We want to give you our love, Panginoon. Hallelujah, Jesus! Ikaw ay tunay. Ikaw ay mapagpala. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay dakila sa lugar na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And right now, Jesus, we declare, oh God, that we are healed. That we are healed, Panginoon, sa ngalan ng inyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And right now, Jesus, we want to thank you. We want to thank you for our lives.
We want to thank you for your love, Panginoon. We want to thank you, Panginoon, sa lahat ng panahon na kasama ka namin, O Jesus. And Lord, we want to worship you, O God, with all our heart and with all our soul, Panginoon. Let us praise Jesus. Hallelujah. Thank you, O Lord, for opening our hearts, O Jesus. Thank you, Jesus. Thank you sa lahat po ng pagpapala, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa kapatawaran na ibinigay nyo para sa amin. Hallelujah, Jesus. Come on. Let us clap our hands. Let us give the best worship. Let us give the highest praises unto our Lord. And all the people, God's people say, Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At muli po, good morning everyone. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Napakasarap po na sumamba sa Diyos. Amen. Praise God. Pwede pa po bang isa pang malakas na palakpak kay Lord? Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. We feel the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise your name, O God. Hallelujah. Amen. At ayun po, lumabas po yung ating po mga musician. Nananawagan ako sa inyo na mga manunugtog po natin. At yun po, nandun po si Brother Brian. Okay, gusto ko na mamaya dito kayo sa harap. Okay lang ba yun, mga musician? Kasi may nakakakita dyan sa inyo sa labas na nagkukwentuhan kung minsan. Mas gusto ko na dito kayo na, nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, pero mas gusto ko na nandito kayo sa harap. Okay? Okay lang po ba yun, mga youth? Okay, hindi mga youth, mga kabata, mga manunugtog. Okay, praise God. So, purihin po ang Diyos ngayong umagang ito at sabi ko nga kanina, ito yung unang linggo ng buwan na kung saan ay sasambahin natin ang Panginoon. Amen. So, salamat sa kanyang kabutihan, salamat sa mga pagpapala na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Ang dami kayang biyaya ng Panginoon, kapatid. Tayo po ba ipinagpala ng Panginoon? Ay, kumusta naman yung iba? Pastor, ako'y may problema. Ayan. Parang ako'y hindi pinagpala. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga pong ito. But before sa ating pong teksto, gusto ko lamang pong mag-intro. Ko lamang pong mag-intro patungkol po sa nangyayari sa mundo ngayon. Ilang bagay lang. Kasi ayaw ko kasi na mangyari na si Pastor wala mang binabanggit sa amin. Hindi man lang nagsasalita, parang si Pastor walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Alam po ba ninyo na nitong Sabado lang mayroon pong napakalakas na lindol po sa Nepal? Alam po niyo yan? Sino nakakalam? Pakitaas mo ang kamay. Ayun, si Brother, nag-isa lang nanood ng balita. Totoo, si Brother Ren lang nakakalam na may lindol na nangyari sa Nepal at saka sa India. Ang daming namatay. May git 6.45 or something. Hindi ko masyadong 5 po. Dami pong Ay, ang tinamaan pa naman yung mga urban area, medyo mahina po yung mga bahay. Bagsak. Dami pong namatay. Noong makaraan, 2015 pala, namatay dyan 10,000. Grabe. So, patuloy pa rin ang digmaan sa Israel and Gaza. At ito yung gusto ko lang paalala, maigsi lang bilang intro po natin. Babantayan natin yan, kapatid. Bantayan natin yan. Sabi natin na mga ngaral,
bantayan natin. At mayroong peacemaker yan. Kung yan na po, mayroong pong papagit na yan dyan. At kung mayroong papagit na who he is, sino ba ito? Yan. At kapag itatayo po yung third temple, mag-isip-isip ka na. At ang Israel, alam po natin na talagang kukubkubin talaga yan sa mga huling panahon. At kapag nakita natin yan na kinukubkub, di natin alam, Arab country, maging prepare po tayong lagi, mga kapatid. Amen po? Pwede bang palapakan natin ang Diyos? Be prepared. Okay. So, ang ating pong topic ngayong umaga ay ikinonect po natin dito nga sa ating teksto at muli ko pong babasahin sa inyo ang ating teksto ngayong umaga ito here in Romans chapter 8 verse 28. Very familiar man sa atin ito, mga kapatid, itong talatang ito. Ang sabi po, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa. Idiin ko. Yung nagkakalakip-lakip. Lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip. Na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata po na ating pong nabasa. Nabanggit ko po kaninang pinagpauna na ang ating pong topic ngayong umagang ito is about problem. Nagtanong po ako kanina kung sinong walang problema. Sinong pinagpapala. Halos lahat tayo, no? Oo naman, mula pa nung tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay po natin, we are blessed. Amen po. Tayo po ay mga pinagpala na ng Panginoon. Tayo po ay mga mapapalad, sabi po ng Panginoon. Hindi ko alam kung bakit hindi malungkot ka. Hindi ko alam kung bakit sinasabi mo, hindi ako mapalad. Na? Kasi po, maliwanag ang salita ng ating pong Panginoon. Tayo po na mga nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, we are all blessed. Amen. Ano po kasing ibig sabihin ng blessed? Masaya. Ayan, salamat po sa kasabay ng aking boses. Masaya. Kung ikaw, mayroon bang pinagpala, mayroon bang blessed na malungkot? Wala. Kaya dapat nangiti po tayo. Ano man ang kalagayan natin kung minsan may mga sitwasyon na yung pang-physical natin sometimes, tayo po'y nagkakasakit, hindi natin naiwasan yan. Ano po? Yung tayo po'y nagkakasakit. Bakit? Kasi kung minsan po ang katawan natin, para pong lupa yan. Ano po? Ayaw man niyang gumuho, naguho. Yan ay nature na po niya. Ang katawan natin, galing din sa lupa. Sometimes, kung minsan ayaw, kahit na anong gawin natin na pag-iingat sa katawan po natin, hindi pagkain na mga bagay-bagay na kung minsan ay yung sinasabi ng sensya na nakakasama sa ating katawan, nandun pa rin, nagkakasakit pa rin tayo. No? Sapagkat nature na po ng tao o ng katawan na ito na nagkakasakit. Okay. So, ang ating pong topic ngayong umaga ay binigyan po natin ng pamagat na kailan nagiging pagpapala ang problema. Oh? Maaring mapaisip po tayo dito. Ulitin ko po. Kailan nagiging pagpapala ang problema? Pwede ba yun, Pastor? Pwede ba na ang problema ay pagpapala? But before that, karagdagan po sa ating pong intro, sa ating pong mga isinulat dito. Alam po ninyo mga kapatid, ang problema po ay madalas ito ang source. Tandaan po natin ito. Source ng panghihina. Problema. Source ng panghihina. Source ng panlulupaypay.
source ng kawalan ng pag-asa, at source ng kawalan ng gana sa buhay. Yung parang wala kang gana, wala kang kasigla-sigla. Di ba? Kasi nga, mayroon kang problema. Parang hindi rin nalalayo yan doon sa kung tayo po ay may karamdaman. Sino po bang mayroong karamdaman dito? Hello? Lahat tayo, walang problema, walang karamdaman. Ay, Brother Vic kanina, gumagano'n pa. Kasi nitong mga nakarang araw, nituran kaming ako nituran ko pong dita ka sipon. Ano po? At konting kuko, hindi nawawala ng plema dito sa aking leg. Ay, brother Ran, tinamaan din. Sa prayer meeting, talagang damdam ko po. At alam po niyo mga kapatid, kapag tayo'y may sakit, abay, problema din yan. Sino magsasabi sa inyo na hindi problema yung sakit? Di ba? Sabi ko nga, sa isang tao po, paano po natin malalaman na tayo po ay may sakit? O ikaw ay may sakit? Sige nga, may sakit ka. Paano sabing may sakit ka? Alam po ninyo, marami pong mga yung tinatawag na side effect. Kapag mayroong sakit ang tao, mayroon po yung side effect na tinatawag. Ano-ano po yung mga side effect na yan, Pastor? Kapag ikaw po ay sinisipon, kapag ikaw ay inuubo, isama na po natin yung lagnat kasi magkakakambal yan eh. Abay, kapag kayan ang problema sa katawan mo, wala kang kagana-ganang kumain. Apo, sino sa inyo dito ang mayroong sakit? Lalo na kung yung ubo at sipon ganado pa rin kumain? Meron po ba? Totoo? Di po ba wala tayong gagana-ganang kumain? Ha? Minsan nga nabanggit ko eh. Noong bata po ako, ewan ko po noong bata kayo. Noong araw, kapag ako po ay nagkakasakit, ang nanay ko po, tinatanong niya ako, "Nak, nang buri mo." Kung kailan ako hindi makakakain, doon ako tinatanong ng nanay ko. Kayo din po ba ganon? Ganon pa man ang nanay ko, kahit na hindi ako makakain, ipinagluluto pa rin ako ng masarap na pagkain. At kahit na masarap na pagkain yung kanya pong ibinibigay sa akin, hindi ko pansin. Bakit? Isa po kasi sa side effect ng mayroong sakit, alaya pong panlasa. Hapo, nung araw po, napakasikat po ng soft drinks na Mirenda. Sino po sa inyo nakakalam pa ng soft drinks na Mirenda? Yun ay yung soft drinks na royal ngayon. Pero nung araw po, Mirenda. Meron nga pagpipilian doon ng bata ko, yung Limuline. Yan. Alam po ba ninyo yung mga soft drinks na yan? Yung Limuline? Ay, yung mga kabataan ngayon, hindi na po nila alam yan. Pero yun, madalas po, kapag ang tao, ang bata, nagkakasakit, binibili po yan. Kahit na wala pa noong, dugtungan nga ninyo, wala pang yelo. Salamat sa boses na yon. Wala pang yelo noon. Pero ang sarap-sarap. Ngayon po, mga tao, sobrang mabisyo. Lagi na lang, hindi po makainom ng soft drinks, hindi mo makainom ng tubig nang walang yelo. So, magamat tayo po ay sarap na sarap po doon. Pero alam po ninyo, kapag ang isang tao po ay mayroong karamdaman, may mampansin, hindi siya gaganaan. Alam po ninyo, in application, ganun din po sa spiritual. Kapag ang tao po ay may problema spiritual, gaano man kasarap ang pagkain, gaano man kasarap
ang salita ng Panginoon. Kaganda ang salita ng Panginoon na may papahayag. Maniwala ka, kung mayroong problema ang isang tao espiritual, hindi niya ito papansinin. Totoo ba yan, Pastor? Opo, maniwala ka. Alayang panlasa. Alayang panlasa. Napansinin yun. Maaaring tanungin po ninyo yung sarili, mayroon kaya akong sakit? Tanungin mo ngayon ang iyong sarili. Pwede nating suri-siriin ngayon ang ating sarili. Ginaganahan kaya ako? Ginaganahan ba ako sa salita ng Panginoon na naipapahayag sa araw ng linggo? Aba, kapatid, kung hindi ka ginaganahan sa salita ng Panginoon, parang wala kang, ang tawag nito, parang wala lang sa'yo ang naipapahayag na salita ng Panginoon, gaano mang kaganda. Mag-isip-isip ka na, baka mayroon kang sakit, kailangan mo nang magpa-albularyo. Joke lang yon. Hindi naman po dapat. Albularyo? Kailangan mo nang lumapit sa Panginoon. Kailangan mo nang magsisi. Baka mayroon kang lihim. Baka mayroon kang ginagawa. No? Nasa church ka lang kung araw ng linggo kasi pangtakip na lang para hindi masyadong halata. Ay talagang hindi ka nga gaganahan ng salita ng Panginoon. Hindi mo nga malalasahan ang salita ng Panginoon. Pero, kapatid, kapag kang isang tao, malusog, spiritual, adyang mapakanano yamo. Kahit paano lang ang salita ng Panginoon na may papahayag, pagpapalayan. Amen? Pagpapalayan. Okay, kapatid. Babalik po tayo sa tanong, kailan naging pagpapala ang problema? Meron po akong inanda. Actually, gusto ko na pong i-series po ito. Medyo mahaba-haba kasi ito. Pero kukunin lang muna natin yung 3. Alam naman ninyo sa akin, laging 3 points. Ano po? Paminsan-minsan, nagto 2 points din. Pero ang karamihan talaga is 3 points. This is the first. Ito po yung una. Kailan naging pagpapala ang problema? First, kapag ipinapaalaala nito ang ating limitasyon. Inuulit ko po, kapag ipinapaalaala nito ang ating limitasyon, mayroon kang problema? So, sa pamamagitan ng problema ngayon na iyong naranasan, nakikita mo, ay oo nga, meron akong limitasyon, ako yun na. Nagiging pagpapala na. Pansinin nyo ito mga kapatid. Listen mga kapatid. Madalas, kapag po ang tao o kapag walang problema ang tao, bato-bato sa langit, sometimes po mayabang. Abo. Kapag walang problema ang tao, para bagang kaya niyang lahat. Sa maniwala kay at Cindy, no, sa mga pagsusuri, yung mga wala daw problema, yun ang mga, kuminsan, masyadong mapanalanginin. Hindi naman lahat, siyempre. Hindi naman lahat. May mga tao na talaga namang walang problema, talagang grabe po ng manalangin. Pero may mga tao po na, yun nga, kapag walang problema, na po marunong manalangin. Kumusta pa tayo mga kapatid? Nananalangin po ba tayo? Kaya naman po, Psalm chapter 22 verse 19, ngunit huwag kang lumayo. Naalaala ni David sa kanyang puso na kailangan niya ang Panginoon. At sana ganun din po sa atin. Ngunit huwag kang lumayo, O Panginoon. O ikaw,
na aking saklulo, magmadali kang tulungan ako. Kapag kang tao po, nakita niya yung kanyang limitasyon, yung mga bagay na hindi niya kayang gawin, dapat po naaalala niya ang Panginoon. Huwag niyang kinakalimutan ang Panginoon. Blessings kaya yon. Pagpapala kaya yon. Yung pong maalala mo ang Panginoon. May mga tao po, hindi naalala ang Panginoon. Ang Panginoon po, hindi natin masisisi sometimes. Nagpapahintulot ako nga na tayo po ay dumaras ng problema upang maalala. Ang tao kasi kapag walang problema, hindi naalala. Ang bayang Israel. Kung minsan po, binabanggit ko po na ang Israel po talagang napakatigas ang ulo. Ay, hindi ako may sabi nun. Nababanggit lang po ng banal na kasulatan. Ang taguringan sa kanila ng Biblia ay ang taong mapanghimagsik. Ano po? Kaya naman po, ang bayang ito talagang matitindi po yung pinapahintulutan ng Panginoon na dumadating sa kanila ng mga problema. At alam naman po natin sa kasaysayan na kapag ang bayan na ito ay dumadanas na ng matitinding problema, yun po yung punto na sila po ay bumabalik sa Panginoon. It's a blessing for them. Ano po? At ang Panginoon po ay tumutugon. And one of the, yung pong ugali ng ating pong Panginoon, and yung siya nga, ay siya nga yung mapagpatawad. Ano po? Na kapagkat ang tao po ay lumalapit at kinikilala ang kanyang pagkakasala, ang Panginoon po ay nagpapatawad. Ano po? Alam po ninyo, mga kapatid, minsan po, nakakabulag ang walang problema. Nakakabulag po, kapag walang problema, nakakabulag po, kapag lahat ay okay. Kuminsan po, nangyayari, sa isang tao, kapag lahat sa kanya ay okay, parang di na kailangan ng Panginoon. Oh, may mga taong ganon. Katulad ng pinagpauno ko na, hindi naman lahat. Kapag may problema, kapatid, makikita po natin na ang Diyos lang ang kalakasan natin. At nais ko pong idiin nito, hindi po sapat yung ating pong kakayahan. Opo, meron tayong kayang gawin. Ano po? Pero hindi po sapat yung kaya nating gawin. Hindi po sapat yung kakayanan natin upang gawin ang lahat ng bagay. Kailangan natin ang Panginoon. Dito pumapasok yung sinabi ko nga sa unang punto natin, ang problema ay nagiging pagpapala. Bakit? Kasi kapag may problema, tao, lumalapit po ang Panginoon. Kapag mayroon na siyang kakulangan, mayroong bagay na hindi niya nagagawa, doon siya nalapit sa ating pong Panginoon. Ipinapakita ng problema ang ating hangganan na hanggang dyan ka lang talaga, na hanggang dito lang tayo, na hanggang dun lang ang kakayahan natin, na hanggang dun lang ang lakas natin. Kailangan natin ang Panginoon. Amen po? Kahit gaano po tayo kagaling, kahit gaano po tayo kayaman, kahit gaano tayo katalino, kaganda, kapogi. Oh, kapogi, sinama yung pogi niyo po. Oo naman. Wala naman pong hindi maganda at hindi pogi na mga anak ng Diyos. Palagi ko nga binabanggit ito. Yung pogi at maganda ay sa human standard lang yan.
No, sa pananaw lang ng tao. Ano po? Pero, kapatid, sa pananaw po ng Diyos, lahat po tayo ay magaganda at mapupogi. Amen po? Hallelujah. Gusto kong makita natin yung pong punto na tao pa rin po tayo. Ano po? Gaano pa tayo katalino? Tao pa rin tayo. At dahil sa tayo po ay human being, ano po, may hangganan pa rin. No, binanggit ko na po yung mga ilang punto. Napakatalino mo, napakayaman mo, napakaganda mo, napakapugi mo. Tao ka pa rin. At dahil sa ikaw ay tao, kailangan natin ang Diyos. Kaya sabi dito, may limitasyon. Kaya't kailangan natin ang Diyos. Kasi pag may Diyos, nadudugtungan ang ating limitasyon. Yung ating pong mga kakulangan, yung ating pong mga hindi makakaya. Ang natural po ay nagiging supernatural kapag kasama natin ang ating Panginoon. Amen po. Gusto ba natin makasama ang Panginoon? Dapat tinitignan po natin. Kailangan ko ang Diyos, mayroon akong kahinaan. Di ba? Pero kapag ang tao nasasabi niya sa kanyang sarili, kaya ko yan. Mayabang. Oh. Mogyu. Mogyu. Kailangan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, kailan nagiging pagpapala ang problema? Kapag tinuturuan tayo nitong magpakumbaba. Yan. Magpakumbaba. Lagi natin binabanggit ito, ang nagpapakababa, itinataas, at ang nagpapakataas ay ibinababa. Sa aking kudigo, binanggit ko po ito, ang pagpapakumbaba ay pagdeklara ng ating ganap na pagsuko sa Panginoon. Kapag tayo nagpapakumbaba, paano natin pinapahayag? I surrender. Sumusuko ako sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, walang higit pa na dapat nating maging response kapag may problema, unang-una, kundi yung pong tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kapag tayo may problema, dapat papakumbaba po tayo sa Panginoon. Sabi ko nga dito, kahit nga kung alam mo na, kahit alam po natin na kayang-kaya na po natin ang problema, kayang-kaya natin yung problema, dapat patulong pa rin tayo sa Panginoon. Hapo, kagabi po talagang grabe. Mabukit-kit, tama ba yun? Mabukit-kit. Baliktad ko na lahat ng mga gamit-gamit namin sa bahay sa paghahanap po ng susi. Susi lang Mabungkal ko na lahat. Ano ka rin kayo? Tay, dito ko nalagay yung bata ko. Dito ko nalagay yung susi. Kailangan na mayroong pupuntahan. Mabukat nila. Wala. Tingnan nyo, napakasimpleng bagay. Pero alam po ninyo, itang napakasimpleng bagay, susi, mag-pray ko po. Ang kalambat na kaya. Malambat, hindi lang po oras. May puyat ko po nabengi sa kahanap. Napakasimple pong bagay. Minabot ko po kayang alauna. Susi lang Aring sobra naman yan, Pastor. Nag-pray ko po. Lord, sopan niyo ko po. Kailangan po yung susi. Bukas po, sisimba kami, wala kami sakyan, walang susi. Kabira-bira natin pong mag-message. Doon sa message.
At yung kaya gamitan susi mo. Adalada po lang karuguran ni F. Salamat po sa prayer. Kung eko may nalangin, mapalyaring nagugulumihanan pa rin ako. So, may tutod ko manyaman at yung susi. Yung pala karera yung susi. Nulit ko po, kahit na alam na po natin, na kaya po natin yung problema, kailangan pa rin natin ang Panginoon. May mga tao po nagsasabi, susi lang abalain mo pang Panginoon. Kayo po. Susi lang abalain mo pang Panginoon. At sa dami ng mga taong tumatawag sa Panginoon, sa buong mundo, abalin mo pang Panginoon sa susi lang. Of course. Amen po. Ano man ang kalagayan po natin, ano man ang mga bagay na kinakarap natin, dapat natin isiyasanggunian sa Panginoon. Maliwanag po ang salita po ng ating pong Panginoon kung gusto po nating maging success. Consider Him. Lagi natin siyang alalahanin sa ating pong mga buhay. Itong matindi. Ano po? Kung kinakailangan pa na magkaroon ng problema bago tayo magpakumbaba, abay, napakagandang blessing po. Napakagandang blessing ang problema dahil ito'y nagiging pagpapala pala, nagiging dan ito para magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Sino sa inyo dito magkaroon ng problema? Sino sa inyo dito ang gustong magkaroon ng problema? Hirap na matindi ano? Pero alam po ninyo, sabi ko nga, kuminsan din natin nauunawaan. Pero totoo po. Kapag ang tao po nagkakaroon po ng problema, yun po yung magandang pagkakataon na kung saan ay nalapit tayo sa ating pong Panginoon. Maganda pong talata ito sa Deuteronomio chapter 8, verse 2 hanggang 3. Basahin ko po ito sa inyo. Sabi niya, alalahanin niyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sipo po nito, pinahintulutan ng Panginoon ang mga Israelita na gugulin nila ang kanilang buhay sa ilang sa loob ng 40 taon. Antindi naman na pagtuturo. 40 years. Ilang taon na ba tayong tinuturuan ng Panginoon? Ba, hindi po madali ang mabuhay po sa disyerto, kapatid. Ano po? Hindi po madali ang mabuhay sa ilang, katulad po ng naging karanasan po ng mga Israelita. Pero, mga kapatid, ito po ay pagpaparusa sa kanila ng Panginoon? Hindi po. Ito po ay bahagi ng pagsasanay sa kanila ng Panginoon upang ang bayan ay matutong magpakumbaba. Opo. Upang matutong magpakumbaba. Ang sabi po niya, sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Kuminsan po sinusubok tayo ng Panginoon. Katulad na nabanggit ko na, o nabanggit ng talata, sinusubok tayo kung susundin natin siya. Kung walang pagsubok, ang iba, nasunod. Pero kung mayroong pagsubok, ay, alina. Wag na. Wag namang ganoon. Ano po? Kung gusto, sabi ko nga, kung gusto natin na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon, may problema o wala, dapat nasunod po tayo. May problema o wala, may pagsubok o wala, kung linggo, laging nasa church. Amen po. Walapakan natin ang Panginoon Diyos dyan.
Amen. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Ha? Sa verse 3, tuloy po natin, tinuruan nga kayong magpakubaba, ginutom niya kayo, bago binigyan ng mana. Kasi nanalangin sila eh. Tignan po ninyo, nawalan sila ng pagkain. Ha? Ulitin ko po, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Naranasan na po ba nating magutom? Amen. Lahat po tayo nakaranas ng ganyan. Hindi naman yung puntong walang makain. Ang hirap kayong magutom. Ako, dahil mayroon akong sugar, naranasan po yung masyadong, yung mag-down po yung sugar ko. Ay, grabe po, talagang nanginginig po yung kalamnan ko. Talagang, ng pagkain talagang gustong-gusto mong lantakan na talaga. Mahirap po. Alam po ninyo, yung pagkagutom na yon, bahagi po ng mga Israelita ay naging bahagi po ng pagsasanay sa kanila ng ating pong Panginoon upang matuto silang magpakumbaba. Meron tayong pinagdadaanan ngayon. Sino sa atin ang may pinagdadaanan ngayon? Kapatid, pansinin mo, baka bahagi yan ng pagsasanay sa iyo ng Panginoon. Hello? Baka bahagi yan ng pagtuturo sa iyo ng Panginoon upang sa ganoon matuto kang patuloy na magpakumbaba. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing na mapagmatas ka, hindi ka nagpapakumbaba. Na baka isa yan sa paraan ng Diyos upang lalo kang magpakumbaba. Kasi alam na po ninyo itong kwento kong ito. No? Kapag ka ang isang lugar lalo mababa, mabilis po yung tubig doon. Sa Panginoon po, kapag ang tao mapagpakumbaba. Sa kabila po, sometimes sa buhay natin, may mga tao po, karamihan sa mga Kristiyano, inaagarabyado. Amen? Sino sa atin dito ang Kristiyano, isang Kristiyano na agarabyado? Naranasan po ba natin na inagarabyado? Paano ba yan? Naagarabyado. Parang napagsamantalahan, ganoon. Parang mas matinding termino yan, naagarabyado. Naranasan na po ba natin yon? Di ba? Ang kagad na pumapasok sa kaisipan natin, kapag tayo po ay naagarabyado ng iba, kagad ang isip natin gumanti. Tayo po ay gaganti. Di ba? Alam po ninyo, sa isang anak ng ating pong Panginoon, mahirap ito. Maaaring ang ilan sa inyo ay hindi po dito. Pero ito ang sa Panginoon. Sa Romans chapter 12, binabanggit po niya, huwag kang maghiganti. Ako, ang gaganti. Ay, yun po yung binanggit ng ating Panginoon. Ba? Hindi ako ang may sabi niyan, ako ang gaganti. Sabi po ng ating Panginoon. Bagkos, ano po ang sabi niya? Parang sinabi niya, tuklang ka. Huwag kang tumahimik ka. Ako ang magipaglaban sa iyo. Ibang klase, ano po? Maaaring magtanong po tayo, Pastor, bigat naman yan. Sabi ko nga, hindi ako may sabi nito ang Panginoon. Bagkos, ano po ang pinasasabi ng ating Panginoon? Kapag tayo po ay inagarabyado, doon din sa chapter na yon. Romans chapter 12 verse ano po? Yun po yung yung ako ang lalaban. Pero yung ipinapagawa po ng ating Panginoon, yung pong verse 21. Ano pong binabanggit doon? Huwag kang padaig sa masama. Ito yung pinapagawa ng Panginoon. Kundi, bagkos. Antindi naman yung mayroon pang kundi. At sinundan pa ng bagkos. Daigin mo ng mabuti ang masama.
Ha? Daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya mo yon? Of course, hindi natin kaya. Hindi natin kaya, kapatid. Pero kung si Jesus ay nasa puso mo, kaya mo yan. Kaya po natin yan. Amen po? Hagyuta mo, kapatid. Hagyuta mo. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Ng inyong mga ninuno, ang tindi po. Yung naging bunga po ng pagkagutom. Blessings. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Pastor, sa Old Testament nang yan. Sa Old Testament nga lang ba nakasulat ang talatang ito? Of course not. May narinig po akong hindi. Nasa gospel po yan. Ito. Nasa gospel po. Upang patunayan po na yun nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen? Hindi lamang sa tinapay. Hindi lamang po sa material na bagay nabubuhay ang tao. Kailangan natin ng Panginoon. Amen. Sa aklat po ng Mateo chapter 4 verse 4 binanggit po yung salitang datapot siya'y sumagot at sinabi na susunat, hindi lamang sa tinapay na lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po, itong Word of God, kailangan natin yan. Kaya nga kapatid, ito po, yung palagi natin binabanggit, pinapakain natin, physical. Itong physical na katawan po natin para lumakas. At iniingatan natin yan, inaalagaan natin. Bakit? Kasi para hindi magkasakit. Ikaw ba naman ang hindi kakain ng hindi tama? Ha? Na pagkain, kumakain ka, hindi tama. Lagi mong ginugutom itong katawan na ito, itong physical na ito, ng material na bagay. Hindi ka ba magkakasakit? Magkakasakit ka. Gaano ka mang kalakas. Ganon din po yung ating spiritual na buhay. Kailangan natin ang Panginoon, kapatid. Kailangan natin ang kanyang salita. Kaya nga po, masasabi ko sa umagang ito, tayong lahat ay mga pinagpala ng Panginoon. Tayo po na nandito, pinagpala tayo ng Panginoon. We are all blessed. Blessed, mga blessed. Pinagpala po tayo, mga masasaya, sapagkat nandito po tayo. Hindi lamang yung katawan natin ang pinapakain natin, physical, kundi ito ngayon kumakain tayo ng spiritual. Ang salita po ng ating pong Panginoon. Number 3. Kailan nagiging pagpapala ang problema? Kapag ibinabalik tayo nito sa diwa ng panalangin. Opo. Kapag ka ang isang tao po, kapag ka may problema, ulitin ko po yung sinabi ko, binabalik tayo sa diwa ng pananalangin. Opo. Kung minsan kasi kapag ka walang problema ang tao, manalangin. Kung nananalangin man, yung ginagamit nating halimbawa, hanggang kisami lang. Opo. Pero kapag ka nandun po yung mabigat na problema, matindi po yung prayer. Di ba? Karanasan natin. Huwag tayong kasama po ako doon. Kapag kakunti lang ang problema, kung minsan po, easy lang ay kaya ko na yan. Pero sabi ko nga kanina, hindi dapat yun. Kaya nanalangin ako kagabi kahit susi lang. Kasi, pero isang bagay po na napansin ko po doon ay yung puntong ang tao po. Pansinin po ninyo ito mga kapatid. Dito na po tayo magwawakas. Ang tao po, dumadating po yung punto na
kapag ka wala na siyang makaya, o kapag ka may makakaya pa siya, gawa pa yan ng gawa. Gawa, talagang gumagawa. Pero kung walang-wala na yan, lukluk yan. Karinya mo lukluk. Doon lang upo at pipikit, Lord, sopan mo ko. Naranasan ko kaya kagabi yun. Apo, talagang very simple lang. And that is our spirit sometimes, kapatid. Naranasan din po ba natin yon? Yung puntong nasa huli ang Panginoon. Apo, madalas mabanggit yan. Minsan nga, makakarinig po tayo ng mga kwento, ay, wala nang pag-asa. Ay, dinala na sa, sa ospital ng titindi. Yung mga magagaling na doktor, talagang chinek up niya yan. Pero, ang sabi ng doktor, ipagpapasa Diyos na lang. Panghuli ang Panginoon, Panghuli ang Panginoon. Ano kaya kung baliktarin natin? Yun dapat yung inuuna dapat ang Panginoon. Kaya lang, yung realidad, kung minsan, kahit sabihin natin Kristiyano na, siyempre muli po, sabihin ko po, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. May mga Kristiyano, kahit nasabihin na natin Kristiyano, nasa huli po ang Panginoon. Kapag kakaya pa niya, sige, ay, wag na natin. Wag ko nang abalahin ng Panginoon, kaya ko na ito. Pero, alam po ninyo, kapatid, paalala po ito. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ano man ang ginagawa po natin. Binanggit yung salitang, umiinom ka man, kumakain, gawin natin ito sa ikakalawalhati ng ating Panginoon. Sa aking pong kodigo, basahin ko po, sabi po, kapag may problema ang tao, dumadalas ang kanyang panalangin. Ganun din po ba tayo? Kapag may problema po, dumadalas po yung ating pong pananalangin. Yung kabaliktaran nun, kapag walang problema, madalang po. Hindi natin masisisi. Ang Panginoon, love niya tayo. Gusto niya lagi tayong nakasandal sa Kanya. Meron kong binanggit sa akin pong pagkipagkwentuhan. Alam po niyo mga kapatid, kapag ang tao po ay napapaluhod sa tindi o sa bigat ng kanyang suliranin, ang taong yon ay nasa pinakamagandang posisyon para po manalangin. Apo, totoo po yun. Kapag tayo po, pansinin nyo ito mga kapatid, pakinggan nyo. Kapag ang tao po ay napapaluhod sa bigat ng kanyang suliranin, siya ay nasa pinakamagandang posisyon para manalangin. Tayo po ba ay may problema? Sino sa atin dito may problema? Napapaluhod ba tayo? Mabigat ba yung problema natin? Inulit ko na, pangatlo, nasa magandang posisyon ka para manalangin. Last verse na nais kong basahin, Philippians chapter 4, verse 6 hanggang pong 7. Ano po gani? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ganda po yung unang talata. Sinabi niya, huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ano po? Sa halip ay hingin niyo sa Diyos
ang lahat ng inyong kailangan. Yung kailangan lang ni po sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Bakit may pasasalamat? Sapagkat tutugunin ng ating Panginoon Diyos yung mga kahilingan po natin sa Kanya na ayon sa Kanyang kalooban. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Amen. Hallelujah. Father God in heaven, sa oras na ito, muli, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy po yung pinagkakaloob sa amin. At nais po naming isama sa oras na ito sa amin pong pagpapasalamat, Panginoon. Maging, Panginoon, sa mga problema, kung minsan na pinapahintulutan mo na dumating sa buhay po namin. Hindi po yung punto, Panginoon, na upang kami inyong parusahan, kundi upang kami iyong disiplinahin, upang kami ay inyong turuan, Panginoon, upang patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na magpakumbaba sa iyo, patuloy na tumawag sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Lord, sa oras na ito, ikaw na aming Diyos na walang nalilihim. Ikaw na aming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ako ngayon bilang lingkod mo, na nakatayo sa harapan ng aking mga kapatid, na nananalangin sa iyo, tumatawag. Ano man ang kalagayan ng mga kapatid kong ito, Panginoon, na nandito ngayon sa bahay-sambahan na ito, niyo po silang pagpalain, Panginoon. Lord, sopan mo lagi, no? Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, pagpalain po ninyo sila, ingatan mo po sila, gabayan mo po sila, spiritually, physically, materially, financially, Panginoon, i-bless mo po sila. Ano man ang kanilang kinakaharap, gabayan mo po sila, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Ipinapanalangin po namin, Ama, mga kapatid na mayroong sakit, karamdaman, pagalingin mo po sila. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ama, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng lahat ng ating pong Panginoon. At ngayon po ay first Sunday. So, atin tamo pong komunyon. So, magkomunyon tamo po. Alalahanin po natin yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. Kultura natin bilang mga Assemblies of God. Every first Sunday po ng buwan, tayo po ay nagkukomunyon. Sabay-sabay po tayo na nagkukomunyon. Ringaliwa po, linggo-linggo, magkomunyon lang. Itamo po. Once a month lamang. That's why, very special po. Sana huwag nating tignan ito na parang pangkaraniwan lamang, mga kapatid. Once a month lamang. Kaya dapat po natin itong tignan na napakahalaga bilang pag-aalala po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Inanyahan ko po, mga kapatid po natin na maglingkod sa atin sa gawain na ito. Sige po. Okay, nung kanila rin kaya nakanta mo? Okay, no. Okay, sister. And, siguro. Okay. Nung ka rin la po. Amen. Yung isang boys natin, nung ka rin isang youth. Ay, okay. Denjo nak. Dito ka nak. Denjo nak. Okay. Okay po, habang inihanda po ang ating pong mga elemento, simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Ito po ang kanyang sinasabi. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo.
gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Bakit? Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagaan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli po, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan. Ama, sa iyong dakilang handog, ang aming Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus, sa ginawa mo. Sinasabi ng iyong salita, sa pagbubo ng iyong dugo, nahugasan ang aming mga kasalanan. Sa iyong mga sugat, kami ay nagsigaling. Panginoon, hindi lamang ito tumutukoy sa pisikal, kundi ito po ay sa spiritual, Panginoon. Ito po talaga yung pinapatungkulan po nito. Salamat sa paghuhugas po ninyo sa aming po mga kasalanan. Salamat po sa paggaling ng aming po mga sakit. At ito po yung spiritual. At salamat din po, Ama, sa pagpapagaling mo sa aming po mga pisikal na katawan kapag kami po ay nagkakasakit. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, pinapanalangin po namin ang mga simbolong ito, Panginoon, na amin pong tatanggapin ngayong umagang ito. I-bless po ninyo at pagpalain maging kalakasan ito ng bawat sa amin natatanggap. At i-bless din po ninyo ang mga anak po namin na maglilingkod sa amin sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen and amen. Paglilingkuran po tayo ng ating mga anak. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, amen. Amen, hallelujah. Sige po, tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Pwede bang kantahin po natin yung muli, yung koro nga bro. Hallelujah, hallelujah. Alam po ninyo, noong ang ating Panginoon ay bago sila magsalo-salo, ng tinapay, kumanta po sila ng isang himno.
Kaya maganda po na tayo po ay awit muna sa Panginoon bago po natin tanggapin ang mga simbolong kaloob po ng ating pong Diyos sa atin. Hallelujah. Wala kang katulad. Okay, everybody sing hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang hihigit. Amen. Hallelujah. Everybody. Hallelujah. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw nung Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang minsan pa po. Amen. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa po, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Sinasabi po ng salita ng ating Panginoon sa John chapter 6 verse 58, ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyaon. Mga kapatid ko, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang saro. Amen, amen. Okay. Mamaya system babasahin niyo. Mamaya ko na babasahin. Mag-offering na po. Mag-offering. Konti lang sila. Amen. So tayo po ay dadako na po sa pagkakaloob. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nakasamba at nakapakinig ng inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa mga mensahe na naipahayag ngayong umagang ito. At salamat din po sa aming pastor na ginamit niyo po upang ipahayag ang inyong mga salita, Panginoon. Nawa patuloy niyo po siyang gabayan, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, at i-bless niyo po ang kanyang pamilya, O God. And Lord, sa oras na ito, kami po ay taus-pusong magkakaloob sa inyo. Nawa, Panginoon, ng mga malilikom na kaloob ay magagamit sa lalong kalalago po ng aming gawain sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang lahat po ng pamilya ng Faith Assembly of God. Kayo po ang siyang mag-bless sa kanila, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. And Lord, salamat din po sa katagumpayan po ng aming gawain sa umagang ito. Pagpalain niyo po lahat po ng mga nagamit upang kayo po ay aming mapurihan, Panginoon. Maging ang mga kapatid po na nagturo po sa mga bata, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang pagpalain, O God. And Lord, sa aming pong paghiwa-hiwalay na, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, kayo po ang patuloy na gumabay sa aming mga buhay, Panginoon. Ingatan niyo po kami at ilayo sa anumang pong sakuna, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo po lahat ang papuri, ang lahat po ng pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen.
announcement na lang muna ako. Okay. Sorry po. Dapat tutugtog po ang mga kabataan po natin habang kung kinukuha po ng ang ating pong mga offering. But ilan lang announcement po. At siyempre, una na po dito yung ating pong pagbati sa mga nagbo-birthday ngayong buwan na ito. Si Dion Morales. Ngayong darating na, ano ba tayo ngayon? 7 ba? Sa 7, di ba? Happy birthday. Saan si Dion? Dion? Happy birthday sa iyo, Nak. Okay, tapos si Alvin Leasing, si Alvin. Yun ba yung nasa Canada? Aliwayan sister. Siya ba? Si Alvin, baka nakikinig ka ngayon, Brother Alvin, dyan sa Canada. Happy birthday to you. Sa 9. At siyempre po, ang ating pong kapatid, si Sister Janet, sa darating pong 13. Happy birthday po. Kaya pala tahimik na tahimik. Tapos si Jewel Naco, sa 21. Si Brother Jewel. Sino kasi ito? Si asawa ni Jewel. Sino Jewel? Okay. Sige, happy birthday po. Happy birthday. And yung ating pong kanina, yung tagapanguna sa pagkakantahan po natin, si Sister Roxanne sa 27. Happy birthday to you, Nak. Hallelujah. And umusog kang bagya. Siyempre, si Sian Dimalanta sa 29, anak po ni Mama Eileen. Tapos si BJ sa darating pong 29, BJ Alvaro. And si Brother Kadring sa darating pong 29. Happy birthday po! Happy birthday! Happy birthday po! Salamat! Si Sinobi po. Sa 19, okay. Si Sinobi po rin. Happy birthday po. ayun. Okay, yung pong, kapag ka hindi po dumalo si FF, abay, tignan mo si Sinobi, parang nakita mo na si FF, parang dumalo na rin. Kapag ka hindi rin dumalo si Sinobi, tignan mo lang si FF, parang dumalo na rin si Sinobi. Eko po balo, pero balo may hawigla po. Okay, so salamat po sa Panginoon. And ano pa? Yung isa pa pong announcement before we close. Hindi, ito pa po pala. Nais ko munang mag-congratulate kay, ka rin na pa kasi? Minuli na yata? Ito. Yeah. Siyempre, nice po nating i-congratulate ang ating bagong ISKE chairman. Sabi ko nga, bilang pastor, proud ko po. Siyempre, mangutang la po rin kapitbahay ko. Hindi na po yung Joel Red, kasama rin, si Jared pala, no? Siya po yung Jared. Ang tinitignan ko kanina, ala po yung Jared na ala po yung Jared. Saka si Jared din. Ako lang dako. Nino yung Jared? Siyempre. Membro ko yan. Sino si Red na pala? Kasama po si Jared. Membro ko yan. Sabi ko nga, kanina po kay Red, minsan magkwentuhan tayo na ako. Kasi, siyempre, bilang pastor, gusto ko na, sana i-push siya doon sa puntong, sabihin ko na anak na, at yung ko na mo rin, Ken, gawan mong masalese. Gawan mong masalese, anak. Gawan mong masalese. At naniniwala ako, kapag gawa mo itang gusto, itang tama, nakakailangan mangampan niya. Balo na rin, anak.
pagsikapan mo sa tulong ng Panginoon. At siyempre, manalangin ka, pag-pray mo, lumapit ka sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, mo ang gawa yan nung alaying Ginoo. Amen. Kailangan natin ang Panginoon. Katulad ng pag-aral natin kanina, kailangan natin ang Panginoon. So, itang pasimula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, dapat idinudulog mo yan, isinasangguni mo sa Panginoon. Amen? So, yun po yung ating pong pagbate. Nabanggit ko minsan din sa aking pong pagbablog. Yung mga hindi pinalad, si Kuyang Day nga, hindi po binalad. Sabi ko nga sa kanya, ay nagpapakilala ka pa lang. Malay natin sa mga susunod na panahon. Hindi ngayon, no? Malay natin sa susunod na panahon. Sige na. Di ba? Wag lang tayo magsawa, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. At naniniwala po ako na yung mga ninanasa po natin ay sa kagustuhan ng ating Panginoon ay kanya pong pahintulutan. Amen po. At i-congratulate din natin si Kuyang Day na talagang hindi siya sumuko, talagang ipinaglaban niya. Di ba? Magamat hindi panalo, sa literal na yung pagkapanalo na okay, panalo pa rin siya sapagkat naniniwala po ako yung oo at hindi ng ating Panginoon ay sagot lagi yan sa ikabubuti natin. Amen po. Congratulations, Kuyang Day. God bless you. God bless you. So, panghuli po. Ito, gusto ko sanang kunin yung puso ninyo na tulungan po ako dito sa ticket na ito. Mayroon po akong ticket, mayroon pong program ang ating pong distrito, Pampanga. Ano po? Na sa darating pong November 30, mayroon pong tinatawag na parang piyestang Kristiyano na magaganap po sa Beverly Hills, San Fernando. No? Mayroon pong ticket na nagkakalaga po ng 1,500 at saka 300. Ito po, kung halimbawa po, bibilhin po ninyo sa akin, ibibigay ko sa inyo ito, 1,000, halimbawa, 1,000. Pagpunta po ninyo doon, kayo po ay bibili ng gusto nyong bilhin na mga, let's say, pagkain o ano pa man, mga remembrance, sa halaga po nito. No? Ang ticket na ito ay hindi po siya katulad ng yung bumili ka lang, nanood ka ng concert, pagkatapos ng concert, wala na. Hindi po, ito po ay mayroon kang, karamihan po ng mabibili mo doon ay pagkain sa pamamagitan po ng coupons na ito. Halimbawa, magbigay pa ako ng halimbawa, bumili ka sa akin ng 1,000, kukunin mo itong ticket na ito ng 1,000, mayroon pong doon, unlimited, Sam G. Unlimited. Dito doon katapat nito, doon ka bumili, kakain ka doon ng unlimited. Di ba? Piyestang Kristiyano po sa akin. So, mayroon pong, siyempre po, mayroon pong tubo po nito. At yung tubo po nito ay pupunta po sa mga lingkod ng ating Panginoon. Ano po? Kaya kung bumili ka nito, para mo na rin tinulungan si Pastor. No? Dahil malamang, siyempre po, may tanong po dyan, siyempre, Pastor, paano hindi kami makakapunta? Ang layo, San Fernando. No? Pero gusto mo sanang tumulong. Pwede naman, hindi ka rin makabili. Pwede rin po rin yung 1,000, 500 o 300 bilang sponsor mo na. Kung gusto mo namang ibigay sa mga gustong pumunta doon dahil hindi ka makapunta, hindi lalong maganda rin. Biyaya doon para sa kanila. Ganun po. At sana po, asapan mo ako sa ticket na ito na nagkakahalaga po ang gawin. Napakarami po nito. Kumuha na po si Sister Rita ng halaga po 1,000 at kukunin ko na rin po, itatabi ko na rin yung halagang 1,000 at sana po
eh, kunin mo rin yung 1,000 mo, bibigay niya yung 300 o yung 500. Okay lang po ba? Nanahimik. Sige, sa mga date po, November 30 po. November. Na I time. Ako nakalimutan ko yung time. May time ba dito? Okay. Holiday po yun. So sana po, wala na. Wala naman. Hello. Brother Jerwin, pwede wala. Okay. So holiday pala yun. Sana po, saupan niyo ko. 12,000 po yun. So, maging